Silent Channel. Kabanata 361 hanggang 365. Hardin sa likod. 0361. Nang si Shu. Narinig ito ni Lingshan, bahagyang nang inag ang kanyang maselang katawan, at mabilis siyang tumalikod, tinakpan ng isang kaliwang kamay ang kalahati ng kanyang mukha, ang kanyang puso ay tumitibok na parang USA. Haha, Xiao Shanshan, matapang kang nagtanong kahapon, bakit nahihiya ka ngayon? Huminga ng malalim si Shu Lingshan, ang ayaw niyang aminin ang pagkatalo ay nanimbalik ang kanyang init, at kahit na mainit pa rin ang kanyang mukha, lumingon siya at galit na sinabi, kalokohan mo ang sinasabi mo. Paano ako mahihiya? Namumula ka na parang asno ng unggoy. Martial artist ako, hindi ba ako mapupuno ng dugo? Ayaw masyadong pasiglahin ni Ye Fan ang babae, at iwinagayway ang kanyang kamay, okay? It makes sense, come here, have dinner, I think hindi ka pa nakakain ng almusal, tama ba? Nasusuka ka. Talaga. Nagulat si Shu Lingshan at nagmamadaling iniunat ang kanyang kamay na tinakpan ang kanyang bibig, mamantong hininga siya at gustong amuyin ito, ngunit wala siyang maamoy na kahit ano. Mukhang hindi ito amoy, at nagsipiliw na ako. Sabi ni Shu Lingshan na may pag-aalala. Biglang hinawakan ni Ye Fan ang likod ng kanyang ulo, at hinalikan lang ng probe ang kanyang bibig. Huminga ng malalim si Ye Fan, at pagkatapos ay humiwalay sa labi ng babae, tinitigan ang babae na nanlalaki ang magagandang mata, nakatitig sa kanya ng walang laman, at nakangiting sinabi, ang sinabi ko ay matamis ang amoy nito. Matapos itong samantalahin, si Ye Fan ay nasa mabuting kalagayan at nagsimulang lunukan ang nakabox na tanghalian. Ma'am, I think this meal is pretty good. Medyo mas mahal ang presyo kaysa sa labas. Dapat ngayon lang ako humingi ng extra portion. Ungol ni Ye Fan habang kumakain. Gayunpaman, si Shu Lingshan ay walang ganang kumain, at ang kanyang kagalakan ay may halong iba't ibang masalimuot na emosyon, na nagparamdam sa kanya na parang panaginip kahit ngayon. Nang makitang mabagal na ginalaw ng babae ang kanyang chopstick, nagtanong si Ye Fan, Xiao Shanshan, ano ang ginagawa mo, kumain ka na. Ikaw, pupunta ka ba talaga sa bahay ni Shu? Oo, hindi mo ba sinabi ang lahat? Kung hindi, bakit ako sasakay sa bus na ito? Ngunit, ano ang sasabihin mo sa aking pamilya? Sinabi mo na ba kay Pangulong Su? Kinakabahang tanong ni Shu Lingshan. Umiling si Ye Fan, wala akong pakialam, ang alam ko lang ay gusto kita, kahit na hindi ko alam kung gaano kita kagusto, ngunit hindi kita papayagang pakasalan si Zhao Chanshuan. Masyado kang magulo, kahit na ang pamilya natin ay hindi maihahambing. Ang 5 sikat na sekta, ngunit hindi madaling pumasok at lumabas, at tiyak na magagalit si President Su. Nag-aalalang sabi ni Shu Lingshan. Ngumiti si Ye Fangxi at sinabing, kahit na ang 5 sikat na pamilya, walang makakapidyo sa akin. Ang iyong Shu family ay nasa top 10 lang o higit pa, sino ang makakapidyo sa akin? Tungkol naman sa asawa ko. Oy, susuyuan ko siya sa loob ng ilang araw. Lalaki naman ako, kung lagi akong nagkakagulo sa isa o dalawang babae, paano ako mabubuhay? Ikaw, ang gulo mo. Walang imak na sabi ni Shu Lingshan. Labis na nagustuhan ni Ye Fan ang komentong ito, oy, sinabi ni Yingying kahapon na gusto niya lang akong makipagkulitin, hindi ba? Napakurap si Shu Lingshan, kasama mo si Sister Yue Ying kahapon. Oo, umalis ako sa bahay niya kaninang umaga at dumiretso sa iyo, sabi ni Ye Fan. Si Shu Lingshan ay ganap na nawalan ng galit. Ang malaking labanos na ito ay talagang walang pag-asa, ngunit sa ilang kadahilanan, hindi niya ito kinasusuklaman. Medyo natarante si Shu Lingshan, at hindi niya mahulaan kung ano ang gagawin ng lalaking ito. Sa hapon, huminto ang tren sa Socheng. Kaagad pagkaalis ni Ye Fan at Shu Lingshan sa istasyon, isang matandang lalaki na naka-gray shirt na may kasamang 2 binata na parang mga bodyguard ang bumati sa kanila. Miss, bumalik ka na. Tuwang-tuwa ang matandang naka-gray na kamiseta. Nang makita ang matanda, same time ding ngumiti si Shu Lingshan at niyakap ang matanda, Tito Yan, kamusta? Tumingin si Ye Fan sa matandang lalaki na may ngiti mula sa likuran, at ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Masyadong katangahan ang tanong ni Shu Lingshan. Ang congenital great perfection ng matandang ito, hanggat hindi siya namamatay, mabubuhay siya ng 100 taon, at kailangan pa niyang itanong kung siya ay nasa mabuting kalusugan. Ang pamilya Shu ay karapat-dapat na maging isang militar na pamilya na nanirahan sa lungsod sa mahabang panahon. Tumango si Yan Hui, okay, miss, mukhang lumaki ka na. Bagamat hindi makita ng matandang si Yan Hui kung ano ang nilinang ni Shu Lingshan, masasabi niyang mas malakas ang espiritu ni Shu Lingshan kaysa dati. Malakas. Ito ay natural na set ng mga aksyon na itinuro ni Ye Fan, ang epekto ng ani. Hindi nagtagal, ibinoling ni Yan Hui ang kanyang atensyon kay Ye Fan. Nabuhay siya halos buong buhay niya at nagbasa ng hindi mabilang na tao. Sa katunayan, natuklasan na niya ang pagiging kakaiba ni Ye Fan. Itong Ginoo, kaibigan ka ba ng panganay na si Miss? Napakapamilyar na sinabi ni Ye Fan, haha, Mr. Yan Hui, tama ba?
Nabalitaan ko mula kay Shanshan na papunta rito ngayon na ikaw, ang matandang kasambahay, ang pinakasikat sa pamilya. Nasaktan ko siya ng sobra kaya noong bata pa ako, pinagalitan ako. So much that I went to you to cry. Bilang kasintahan ni Shanshan, lubos akong nagpapasalamat sa iyo sa labis na pag-aalaga sa kanya. Lumapit si Ye Fan at hinawakan ang kamay ni Yan Hui, hinahawakan ito ng ganito palagi. Saglit na natigilan si Yan Hui. Sa gilid, naalala ni Shu Lingshan na namumula ang kanyang mukha, at talagang nagpakilala ang lalaking ito bilang kanyang kasintahan. Ikaw ang boyfriend ng panganay na si Miss. Nagulat si Yan Hui, at sabay na tumingin kay Shu Lingshan na may bahagyang pag-aalala. Hindi alam ni Shu Lingshan kung paano ipapaliwanag, kaya napangiti na lang siya ng alanganin, Tito Yan, balik muna tayo, mahabang kwento. Napabuntong hininga si Yan Hui, na parabang nakita na niya ang mangyayari sa kaarawan na ito, ngunit tahimik din siyang tumango. Sumakay ang grupo sa isang pinahabang Mercedes-Benz Maybach at nagtungo sa patio ng pamilya Shu sa hilaga ng lungsod. Habang nasa daan, sinabi ni Yan Hui sa dalawa na karaniwang dumating na ang lahat ng taong bumabati ng kanilang kaarawan mula sa mga pangunahing pamilya. Hinayaan na rin ng pamilya Zhao ang dati nilang kalungkutan sa pagkakataong ito, kaya dinala ni Zhao Chanshuan ang maraming tao, at para itong formal na pakikipag-ugnayan. Dahil dito, mas lalo pang nag-alala si Shu Lingshan, ngunit si Ye Fan ay nakatingin sa mga tanawin sa labas ng bintana ng maluwag, panapanahong nagtatanong ng ilang mga katanungan, ganap na hindi pinapansin. Tumingin si Yan Hui kay Ye Fan ng mahabang panahon, ngunit wala siyang nakitang partikular na bagay, at nakaramdam siya ng higit na kakaiba sa kanyang puso. Sa katunayan, kung nakipag-ugnayan ang pamilya Shu sa Dragon Soul, malalaman nila ang tungkol sa mahusay na pagpapakita ng kapangyarihan ni Ye Fan sa Luchun Island. Nakakalungkot na ang mga pangyayari sa Luchun Island ay karaniwang pawang mga sikreto, kahit na ito ay isang sikat na pamilya, napakahirap malaman ang kwento sa loob, kaya't ang reputasyon ni Ye Fan ay hindi kumalat ng ganoon kalayo. Pagdating ng sasakyan sa compound ng pamilya Shu, lahat ng uri ng luxury cars ay nakaparada na sa labas ng compound. Ang buong pamilya Shu ay itinayo sa paligid ng isang maliit na natural na lawa, na may mga pavilion, rockery at mga bato, ang tanawin ay matikas, at mayroon itong lasa ng mga klasikal na hardin. Pagkababa ng sasakyan, sinabi ni Yan Hui, Miss, ang may-ari, ang amo, at ang asawa ay nasa likod na hardin. Gusto mo bang magpalit ng damit at umalis, oh? Direktang sinabi ni Shu Lingshan, hindi mahalaga, hindi mo kailangang magpalit, Tio Yan. May tumulong ka sa akin na ipasok ang aking bagahe, at pupuntahan ko sila. Pagkasabi nito, tumingin ang babae kay Ye Fan, na nasa gilid, ano ang gagawin mo? Chapter 0362 Ano ang hindi ko magagawa? 0362 Pupunta rin ako, para lang ipaliwanag ng malinaw ang mga pangyayari sa pamilya mo, nakangiting sabi ni Ye Fan. Nang makita kung ano ang sinabi ni Shu Lingshan, sinabi ni Ye Fan, dapat kang maging malinaw. Sa tingin ko ay walang makakapidyaw sa akin, kaya dapat mong ihinto ang pag-aalala tungkol dito. Masayang bumantong hininga si Shu Lingshan, kung gayon, huwag kang masyadong magsalita, ang kalusugan ng aking ina ay masama kamakailan, huwag mo siyang masyadong galitin. Tumango si Ye Fan, na nagpapahiwatig na walang problema. Matapos makapasok ang dalawa sa compound, naglakad sila sa tahimik na promenade, at nang maglibot sila sa ilang hardin, mayroon ng ilang mga plum blossom na maagang namumukadkad, na naglalabas ng mahinang halimuyak. Ang mga taong nakasalubong ko sa kalsada ay lubos na nagulat nang makita nila si Shu Lingshan, at magalang nilang binati siya. Noon lang nalaman ni Ye Fan na bagamat si Shu Lingshan ang pinakabata sa pangunahing linya ng pamilya Shu, tinawag din siyang panganay na babae dahil isa lang siyang anak na babae. Pagdating ko sa hardin sa likod, nakita ko ang ilang mga tao na nakikipag-chat sa tunay na tsaa sa isang malaking kahoy na pavilion. Para main item, marami ring uling nakalan sa paligid ng pavilion, kaya hindi masyadong malamig. Habang papalapit siya sa pavilion, mas kinakabahan ang ekspresyon ni Shu Lingshan. Kinagat niya ang pangibabang labi at dahan-daang naglakad. Nakaupo sa itaas ang isang matandang nakasuot ng fur coat, na siyang kontemporaryong pinuno ng pamilya Shu, si Shu Maolin. Bagamat puro puti ang balbas at buhok, puno pa rin ng sigla ang mga mata, at para siyang ipinanganak sa militar. Sa tabi niya, may isang nasa katanghaliang gulang na opisyal na nakauniforme ng isang mayor na general, ang ama ni Shu Lingshan, si Shu Mingyo, at isang magandang babae na nakasuot ng puting fur collar coat, ang kanyang ina na si Dong Fangzuan. Bilang karagdagan, mayroong ilang mga kabataan at malalakas na lalaki, lahat ng mga opisyal sa antas ng kapitan hanggang koronel, at sa unang tingin silang lahat ay mula sa pamilya Shu. Gayunpaman, ang higit na nakaistorbo kay Shu Lingshan ay ang mga tao mula sa pamilya Zhao na nakaupo sa mga guest seat. Si Zhao Chanshuan at isang elder, kasama ang ilang miyembro ng pamilya Zhao, ay nakaupo din sa pavilion, malinaw na naghihintay sa kanya. Shanshan. Masayang tumayo si Dong Fangzuan nang makita niya ang kanyang anak, ngunit hindi niya mapigil ang maglakad pababa ng pavilion.
Napaluha si Shu Lingshan nang makita niya ang kanyang ina, na medyo matanda na. Mainit na niyakap ng mag-ina ang isa't isa, ngunit isang grupo ng mga lalaki ang nakatitig kay Ye Fan sa likod, lahat sila ay malamig ang tingin. Ye Fan. Namutla ang mukha ni Zhao Chanshuan nang makita niya si Ye Fan. Chanshuan, kilala mo ba ang taong iyon? Tanong ng senior Zhao family sa gilid. Uncle, siya si Ye Fan. Kilala niya ang military advisor sa simula, kaya hayaan mo akong tumigil sa pagpunta sa Lingshan. Galit pa rin si Zhao Chanshuan nang maalala niya ito. Bilang pangalawang young master ng pamilya Zhao, paano pa siya maaapi ng ganito? Pagkatapos ng insidenteng iyon, wala na siyang mukha para ipagpatuloy ang pagtambay sa pangalawang koponan ng Longya, kaya diretso siyang tumakbo palabas. Sa nakalipas na ilang buwan, lumipat siya sa larangan ng politika at wala siyang planong sumali sa hukbo. Ang tiyuhin ni Zhao Chanshuan ay ang pangalawang master ng pamilya Zhao, si Zhao Guopeng, na miyembro din ng party. Sa pagkakataong ito, dinala niya rito ang kanyang pamangkin, at itinuturing itong opisyal na pakikipag-ugnayan sa pamilya Shu. Nang marinig na si Ye Fan ang unang gamulo sa sitwasyon, natural na hindi siya nasisiyahan. Elder Shu, General Shu, bakit dumating din ang taong ito sa pamilya Shu? Sinadya ba nitong ipahiya ang ating pamilya Zhao? Pinaikit ni Shu Maolin ang kanyang mga mata at sinabi. Lingshan, halika dito at sabihin kay Lolo, ano ang problema? Sino ang batang iyon? Matapos humiwalay si Shu Lingshan sa kanyang ina, pumasok siya sa pavilion at binati ang ilang elder bago sinabing, Ye Fan is I. My friend. Boyfriend na. Umakyat si Ye Fan ng mag-isa at idinagdag. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang lahat sa pavilion ay nagkakagulo, ngunit si Shu Lingshan ay nagngangalit ng kanyang mga pilak ng ngipin at pinagpapawisan ang kanyang mga palad. Humph! Mr. Shu, anong nangyayari dito? Hindi mo ba sinasadya na kalimutan ang hindi kasiya siya at ayusin muli ang kasal? Ang aking pamilyang Chanshuan ay labis na hindi pinapansin at handang pakasalan ang iyong apo. Baka naman talagang walang pakialam ang pamilya Shu mo sa pamilya naming Zhao. Galit na tinapik ni Zhao Guopeng ang mesang bato sa harap niya. Bumangon si Shu Mingyo at sinabing may seryosong tono, Minister Zhao, huwag kang matuwa, ang aming pamilya Shu ay isa ring matatag na siglo na pamilya. Kung may nagawang mali ang aking anak, natural na hihingi ako ng tawad sa iyo. Pagkatapos magsalita, nagtanong si Shu Mingyo, Lingshan, totoo ba ang sinabi ng binatang ito? Boyfriend mo ba talaga siya? Si Shu Lingshan ay tahimik. Hindi niya ito inamin ng direkta, dahil hindi pa formal na nagtapat sa kanya si Ye Fan dati. Nabalisa si Dong Fangzuan, hinawakan niya ang balikat ng kanyang anak, at nagtanong, Shanshan, nagsasalita ka, bakit bigla kang nagkaroon ng boyfriend? Nanay. Ako. Kami. Nagngagat ang ngipin ni Shu Lingshan at sinabing, gusto ko si Ye Fan. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, tumahimik ang mga tao sa pavilion. Masaya si Ye Fan sa kanyang puso at lumapit upang tingnan. Pinulupot niya ang kanyang mga braso sa baywang ni Shu Lingshan at sinabing, lahat, mukhang mababago ang mga plano para sa pakikipag-ugnayan. Hindi mo pa tinanong si Shanshan mula sa simula hanggang sa huli kung gusto niya ang Zhao Chanshuan na iyon, may problema sa kaayusan na ito, anong edad, at ang mga salita ng matchmaker ng mga magulang ay masyadong luma. Naramdaman ni Zhao Chanshuan na muli siyang napahiya. Hindi napigil ang bumangon at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, kayong tagahanga. Huwag umasa sa sarili mong lakas para gumawa ng anumang mali. May asawa ka na, at ang asawa mo ay si Su Qingzhou mula sa Jinxiu Group, sa tingin mo ba hindi ko pa ito inimbestigahan? Gusto mo bang maging manliligaw mo si Lingshan? Ang mga salitang ito ay parang isa pang blockbuster na bomba, na naging dahilan upang maging bughaw ang lahat sa pamilya Shu. Si Shu Lingshan ay mas maislan at nanginginig, at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Napakurap si Ye Fan, kung gayon, magpapalit ako bukas. Ang nasyonalidad ng bansa kung saan posible ang polygamia, bakit hindi magpakasal ng iilan pa? Ikaw. Natigilan si Zhao Chanshuan, nakakita na siya ng isang walang hiyang tao noon. Sabi ni Ye Fan, at least gusto ko talaga si Shanshan, at gusto niya rin ako. Masaya kaming magkasama, kaya mo ba? Nakakabaliw na bata, kung sa tingin mo ay may kilala kang military advisor, hahayaan ka ng aming pamilyang Zhao na ipahiya ka. Ganun ba? Ang pamangkin ko ay bata pa at hindi makayanan ang pang-aapi ng Dragon Soul, ngunit ako, si Zhao Guopeng, ay hindi natatakot. Sinabi ni Zhao Guopeng, tinangay ang lahat ng naroroon, at sinabi, Elder Shu, General Shu, ang iyong anak na babae ng pamilya Shu ay talagang kamangha-mangha. Kung sasabihin mong pinagsisisihan mo ito, pagsisisihan mo ito. Walang palatandaan. Nagpunta kami dito ng walang kabuluhan at nakahanap ng maraming tao upang batiin ang kaarawan ni Shu Lao. Nandoon ako ng personal. Hindi ko akalain na may mangyayari ngayon, buti na lang at hindi dumating ang kuya ko, o baka mas lalong sumama ang mukha ng pamilya kong Zhao. Nahihiya. Ako, si Zhao Guopeng, ay naglalagay ng aking mga salita dito ngayon,
at mula ngayon pagkatapos, kasama ang aming pamilya Zhao dito, huwag isipin ng iyong pamilya Shu na namumuhay ng payapa. Pagkatapos, nang marinig ito, lahat sa pamilya Shu ay nabalisa. Kahit na ang pamilya Shu ay isa ring sikat na pamilya, may gap pa rin sa pamilya Zhao, lalo na sa mapayapang panahon. Ang kapangyarihan ng militar ay lubhang nabawasan. Nagmamadaling sinabi ni Shu Mingyo, Minister Zhao, huminahon ka. Ang aking anak na babae ay napakagulo. Isa itong desisyon na ginawa niya ng biglaan, at hindi ito maaaring ituring na totoo. Nakangiting sabi ni Ye Fan, paanong hindi magiging totoo kung siya mismo ang nagsabi? General Shu, oo nandito ako, huwag kang mag-alala, walang magagawa ang pamilya Zhao sa iyo. Kabanata 0363 Kenyon 0363. Galit na galit si Shu Mingyo kaya nagsuka siya ng dugo at malakas na sinabi, manahimik ka. Alisin mo ang kamay mo sa anak ko. Sinabi ni Ye Fan na, oh, at binawi ang kanyang kamay sa kahihiyan. Sa harap ng kanyang ama, tila hindi nararapat na gawin ito sa kanyang anak na babae. Lumabas ka. Umalis ka sa aming pamilya Shu. Hindi ka welcome dito. Saway ni Shu Mingyo. Nagmamadaling hinikayat ni Shu Lingshan, tatay, huwag ito, hindi mo kilala si Ye Fan, nakatulong talaga siya sa akin. Nakatulong talaga siya sa akin. Manahimik ka. Bumalik ka sa iyong sinabi, mawawalan ka ng mukha sa aming pamilyang Shu, at mayroon ka pa ring mukha para magsalita para sa lalaking ito. Tanong ni Shu Mingyo. Tumanggi si Shu Lingshan na sabihin, hindi ako formal na pumayag na pakasalan si Zhao Chanshuan. Iniisip ko lang iyon, ngunit talagang ayaw kong magpakasal sa taong hindi ko gusto. Nag-init ang mukha ni Zhao Chanshuan matapos itong marinig. Bumangon siya at pinagalitan, Shu Lingshan. Anong ibig mong sabihin? Sa tingin mo ba hindi ako makakapag-asawa ng babae? Naparito ako para pakasalan ka dahil minamaliit kita, at mukha kang magsasabi kung gusto mo o hindi. Ang mga mukha ng mga miyembro ng pamilya ay hindi masyadong maganda, ngunit hindi sila nang ahas na umatake. Ngunit ang ina ni Shu na si Dong Fangshan ay sumimangot at nagsabi, Second Master Zhao, paano mo masasabi iyan, kahit na hindi ito ginagawa ng aking anak ng maayos, ano ang masama kung gusto niyang pakasalan ng isang taong gusto niya? Nalaman ni Zhao Chanshuan na nadulas ang kanyang dila. Mabilis siyang namula at sinabing, Auntie calm down, don't get me wrong, ngayon lang ako nawala sa isip ko. Natural na gusto ko si Lingshan, kaya nag-propose ulit ako ng kasal. Pinandilatan ni Zhao Guoping ang kanyang pamangkin, pagkatapos ay sinabi kay Ye Fan, ikaw na mayabang, sa tingin mo ba ang kasal sa pagitan ng pamilya Zhao at ng pamilya Shu ay isang laro ng bata na maaari mong guluhin kung gusto mo? Nag-asawa ka na, pero pumunta ka pa rin dito para makipaghok. Ang anak na babae ng pamilya Shu, kung ako sa iyo, wala na akong mukha na tatayo rito noon paman, at napakawalan GMO. Hindi na nakatiis si Shu Mingyo, at malakas na sinabi, may tao. Palayasin ang walang hiyang brat na ito. Sa sandaling ibinigay ang utos, tumakbo ang 7 o 8 gwardya mula sa pamilya Shu mula sa paligid ng hardin sa likod. Mukha silang lahat ay sundalo at bihasa. Nang makitang magsisimula na siya, si Shu Lingshan ay nagmamadaling sumigaw, tatay. Huwag mong gawin ito. Shut up. Bumalik ka na sa kwarto mo. Huwag kang lalabas. Saway ni Shu Mingyo. Si Shu Lingshan ay nababalisa. Hindi siya nag-aalala kay Ye Fan, ngunit nag-aalala na ang mga gwardya ay magdurusa. Walang sabi-sabi, ang 2 gwardya ay humawak muna sa braso ni Ye Fan, sinusubukang pigilan si Ye Fan. Gayunpaman, pagkatapos nilang hawakan ang mga balikat at braso ni Ye Fan, hindi nila maigalaw si Ye Fan, kaya sinubukan nilang sumuso, nakatayo pa rin si Ye Fan, nakatingin sa kanila ng bahagya. Malaki ang ipinagbago ng mga ekspresyon ng bawat isa sa pamilya Shu. Dapat malaman na ang mga gwardya sa kanilang pamilya ay pawang mga sinaunang mandirigma, at mayroon silang lakas ng Xiaocheng. Hindi gumalaw si Ye Fan, na talagang nagparamdam sa kanila ng kaunting kasamaan. General Shu, bakit ka mag-abala? Nandito ako para batiin si Elder Shu sa kanyang kaarawan, at napakatapat ko rin tungkol sa relasyon namin ni Shanshan. Alam kong mahirap para sa iyo na pumayag ka agad, ngunit ang pamilya Shu ay isang kilalang pamilya din. Hindi ito maihahambing sa mga ordinaryong pamilya, palaging may mapag-uusapan, hindi na kailangang gawin ito, sabi ni Ye Fan na may kalmadong ngiti. Hiniling ni Shu Mingyo sa mga gwardya na umatras, at sinabing may malungkot na mukha, mag-usap. Paano mo gustong makipag-usap? Maaari kang maglagay ng mga kondisyon, kung paano isama si Shanshan sa akin, makikita ko kung matutugunan ko ang iyong mga kinakailangan, nakangiting sabi ni Ye Fan. Nang matapos siyang magsalita, si Zhao Guoping sa gilid ay sumigaw, huwag mo nang pag-usapan. Mayabang lang. Hindi maitaboy ang pamilya Shu, hahabulin ito ng pamilya Zhao natin. Zhao. Napatingin si Guoping sa isang itim na leather jacket sa gilid. Knife cut, isang lalaki na halos 1.8 metro ang taas, ay nagsabi, ni Ye Yun, turuan mo ang batang ito kung paano kumilos.
Ang lalaking nakasuot ng itim na leather coat ay mayroon ng nagbabagang tingin sa kanyang mga mata, at tila interesado kay Ye Fan. Bahagyang itinaas niya ang gilid ng kanyang bibig, bumangon at sinabing, dahil sinabi ng pangalawang master na si Zhao, kung gayon mas magiging magalang ako kaysa sa pagsunod sa aking buhay. Sumimangot ang lahat sa pamilya Shu, at sinabi ni Shu Minggayo, Director Zhao, kahit na gusto naming itaboy ang mga tao, dapat kaming magpadala ng mga mandirigma mula sa pamilya Shu. Isa sa mga tagapagmana, maaari ka bang magkaroon ng isang mandirigma sa pamilya Shu na mas makapangyarihan kaysa kay Ni Yun? Sabi ni Zhao Guoping na may paghamak. Ang Kang Yanman ay isang sinaunang martial arts sect ng Zhao Family Alliance. Sinasabing ito ay isang sekta na itinatag ng isang sinaunang general, kaya karamihan sa mga natatanging kasanayan ay ilang mga taktika upang patayin ang kalaban sa labanan. Ang pagiging marksman ni Kenyan Overlord ay itinuturing na isa sa nangungunang 5 kasanayan sa pagbaril sa Xia Kingdom, ngunit ang pagsasanay ng marksmanship ay higit na hinihingi kaysa sa swordsmanship, kaya kakaunti ang mga tao ang maaaring tunay na gumamit ng tunay na kapangyarihan nito. Nang dumating si Ye Fan, napansin niya na si Ni Yun, na nakaupo doon, ay ang pinakamalakas na martial artist mula sa pamilya Shu. Ngayon lang niya nalaman na ito ang pinakamatandang disipulo ng Kenyan sect na dinala ng pamilya Zhao. Matapos pakinggan ang mga salita ni Zhao Guoping, ang lahat sa pamilya Shu ay hindi komportable, ngunit kailangan nilang aminin na ang pamilya Shu ay talagang walang Panginoon at may kukumpara kay Ni Yun. Tinitigan ni Ye Yun si Ye Fan gamit ang isang pares ng matalas na mga mata, naglakad papunta kay Ye Fan at sinabing, maglakas loob na kunin ang isang nobya mula sa pamilya Zhao, talagang matapang ka, narinig kong sinabi ni Zhao Ershao na napakahusay ng iyong lakas, mas gugustuhin kung tingnan natin kung ito ay totoo. Pagkatapos magsalita, biglang bumaril si Ni Ye Yun, at sa isang hakbang, ang kanyang katawan ay nasa harap na ni Ye Fan. Ang kanyang hanay ng mahahabang kamao ay nagmula sa martial arts sa militar, ang mga suntok ay mabangis, at isang hagupit na kamao ang tumama sa noo ni Ye Fan. Hindi pa nakikilala ni Ye Fan ang sinuman mula sa Kenyan sect, ngunit gusto rin niyang makita ang kakayahan ng Kenyan sect, kaya nang makita niya ang paggalaw, itinaas niya ang kanyang kanang kamay at umatras. Hindi nagtagal ay dumating ang dalawa sa isang open space sa ibaba ng pavilion. Patuloy na pinalakas ni Ye Yun ang kanyang nakakagalit na chi. Ang kanyang mga kamao ay parang dragon at tigre. Si Kenyan nabali ang walang laman na kamay. Libu-libong hakbang. Nakita ni Ye Yun na ang depensa ni Ye Fan ay hindi malulutas sa pamamagitan ng ordinaryong mga galaw, kaya't bumaling siya sa dalawang hanay ng mga natatanging kasanayan ng Kenyan sect, naging mga palad ang kanyang mga kamao, at nagsimulang maging agresibo ang kanyang footwork. Bawat hakbang niya, ang kanyang mga palad ay parang kulog at kidlat mula sa himpapawid. Ang bilis ay napakabilis, hindi lamang ang bilis ng kanyang mga bisig, kundi pati na rin ang mahimalang epekto ng kanyang mga hakbang, na naging sanhi ng kanyang mga palad na higit sa doble ang bilis. Ang palad ng kanyang kamay ay parang kulog at kidlat, at ang kapangyarihan ay natural na dumarami, para lamang marinig ang patuloy na tunog ng bang bang bang. Si Ye Fan ay umatras ng hakbang-hakbang, at ang pagharang ng kanyang mga braso ay medyo nag-aatubili, at siya ay tinamaan ng maraming beses sa dibdib. Pagkaraang tapusin ni Ye Yun ang pagbilog ng mga palad, nagtatakang tumingin siya kay Ye Fan, kakaibang bagay. Bakit mo makakain ng 13 palad kung nang wala kahit katiting na? Totoong enerhiya. Laking gulat ko. Hindi ko inaasahan na sa nakakasilaw na labanan kanina lang, si Ye Fan ay natalo na ng 13 beses. Kabanata 0364 Napakalakas ng mga Jin. 0364. Ang problema, parang hindi nagbago si Ye Fan, kahit naging passive siya, hindi naman talaga siya nasaktan. Tiningnan ni Ye Fan ang mga damit na medyo punit-punit at nakangiting sinabi, ang mga hakbang ng Chenju ng sekta ng Kenyan ay dapat na itugma sa Kenyan Overlord Spear. Hindi ba ang key point ng marksmanship ang footwork? Sabihin ang iyong mga hakbang, huwag sabihin ang iyong posture. Nakikita ko ang iyong lakas sa simula ng pagsasanay sa katawan, at gusto mong gamitin ang iyong mga kamao upang harapin ako. Isa ka talagang master, at makikita mo talaga ang cultivation level ko. Gusto mong gumamit ako ng baril gamit ang iyong mga kamay, hindi ba dahil masyado akong nananakot? Haha, ang iyong kakayahan ay gumagamit ng mga baril, at ang sa akin ay walang kamay, bakit mo ako binubuli? Nagkibit balikat si Ye Fan nang walang pakialam. Okay. Bagamat wala kang kahihiyan, lalaki ka pa rin, sabi ni Ye Yun, iniunat ang kanyang kamay, at sumigaw ng malakas, dalhan mo ako ng baril. Sumunod ang isang disipulo mula sa Kenyan sect, at kinalas ang isang balot na tela. Inihagis niya ang 3 metal gray na katawan ng baril sa loob patungo sa posisyon ni Ye Yun. Ang 3 seksyon na metal rod ay kinokontrol ng nakagagalit na enerhiya ni Ye Yun sa hangin, at direktang nahulog sa mga kamay ni Ye Yun. Mabilis na pinagdugtong-dugtong ito ni Ye Yun, nang marinig lamang niya ang dalawang, keng-keng, isang sibat na pilak na halos kapareho ng taas ng iba, na hawak na sa kanyang mga kamay. Ang ulo ng baril na ito ay tila hindi matalas, ngunit ang katawan ng baril ay napakakapal, na may maraming mga sinaunang karakter na nakaukit dito, sa kulay ng pilak. Sa sandaling makuha ni Ye Yun ang baril, bago pa magbago ang ugali ng buong tao,
kumalat ang isang malamig at malakas na aura. Mag-ingat, ang aking cold drink white jade spear, ay hindi kailanman lumaki ang mga mata. Bumagsak ang boses ni Nieyun, at sinugod na niya si Ye Fan sa kanyang harapan. Bago dumating ang sinuman, dumating ang sibat. Sa isang saksak, iniwasan ni Ye Fan ang isang bahagi ng kanyang katawan, at ang katawan ng sibat ay parang dragon. Sa sandaling dumaan si Nieyun sa kanyang harapan, nagbago ang mga paa ni Nieyun, at ang katawan ng sibat ay lumipat at tumangay patungo sa kanya. Hindi inaasahan ni Ye Fan sa pagkakataong ito, wala siyang oras para iwasan ito, at direktang tinamaan ng baril sa ulo. Bang! Sa isang malakas na ingay, naramdaman ni Ye Fan na ang kanyang bungo ay nanginginig, at ang kanyang mga tainga ay dumadagandong. Mabuti na lang at matigas ang buong katawan niya, at malamang na may concussion o sirang bungo ang karamihan. Magandang marksmanship. Bagamat minamaliit ni Ye Fan ang kalaban, nakita pa rin niyang kawili-wili ang pagiging mamarkahan na ito. Ginamit pa niya ang kanyang footwork upang makamit ang epekto ng sibat na gumagalaw sa kalooban, na hindi mahuhulaan. Nang makitang walang epekto si Ye Fan, mas nagulat si Nieyun, at naging lubhang mapagkompetensya siya. Ang kanyang sibat ay parang baliw na dragon, at 12-12 ng bulaklak ng sibat ang dumaan kay Ye Fan. Kenyan Dragon Dance Style. Ang katawan ni Ye Fan ay lumalangoy at naghagis, at ang mahabang sibat na ito ay parang anino, at sa tuwing ito ay lilito, mayroong hindi mabilang na mga anino ng sibat. Hindi makita ng lahat ng tao sa pavilion ang mga galaw ng dalawa. Nakita lang nila na si Nieyun ay tila gumagalaw sa isang maliit na bilog, habang si Ye Fan ay nasa gilid ng bilog na ito, patuloy na gumagala. Huwag ka na lang tumakas. Anong silbi ng pag-aaway ng ganito? Hindi niya talaga kayang patayin si Ye Fan. Matapos subukan ng higit sa 60 galaw, naramdaman ni Ye Fan na halos pareho lang ito. Matapos niyang malaman ang bilang ng mga paraan ng Kenyan Overlord Spear, biglang tumayo ang kanyang katawan. Tapos na. Nakita ni Nieyun ang pagkakataon, at isang saksak ang dumiretso sa dibdib ni Ye Fan. Ang baril na ito ay tila simple, ngunit hinaranggan nito ang karamihan sa mga ruta ng pagtakas. Ngunit hindi umiwas si Ye Fan, kumislap ang kanyang mga mata, at walang pakundangan na hinawakan ng kanang kamay ang ulo ng baril. Sa kislap ng liwanag at bato, naisip lang ni Nieyun na si Ye Fan ay baliw, ngunit nang hinawakan ng kamay ni Ye Fan ang ulo ng baril, siya ay natigilan. Kahit anong pilit niya, ang ulo ng baril ay hindi umabant ng kalahating pulgada, at ang kamay ni Ye Fan, na nakahawak sa ulo ng baril ng ganito, ay hindi nagbuhos ng anumang dugo, tulad ng balat na tanso at butong bakal. Ikaw, paano ka? Natigilan si Nieyun saglit. Ngunit sa sandaling siya ay natigilan, direktang sinipan ni Ye Fan ang sibat. Sa puwersang ito, ang mga kamay ni Nieyun ay namamanhid, at ang sibat ay lumipad din sa hangin. Ang katawan ni Ye Fan ay parang kanyan, mabangis na tumama sa katawan ni Nieyun. Bang! Natamba si Nieyun at lumipad palabas. Sa isang putok, nabasag niya ang isang pader sa looban na mahigit 10 metro ang layo bago siya tumigil. Ang eksenang ito ay direktang nabigla sa lahat sa likod ng hardin, lahat sila ay nakatitig kay Ye Fan nang hindi kumukurap ang mga mata. Inunat ni Ye Fan ang kanyang kamay sa langit, sinalulang ang nahulog na sibat, nil-arrow ng sibat, at sinaksak ang sibat sa lupa ng malakas. Naalala ni Ye Fan ang isang linya na nakalimutan niya kung saan niya narinig, tapos na, tawagan ito ng isang araw. Saglit na tahimik ang eksena, hanggang sa muling naglakad pabalik sa pavilion si Ye Fan, nang makita ang masalimuot na ekspresyon ng lahat, hindi niya maiwasang mapangiti, tingnan mo ito. Ano ang ginagawa mo sa akin, hindi ako pumatay ng sinuman, hindi namatay ang matandang may apelyidong Nie. Sa sandaling ito, talagang bumangon si Nieyun mula sa tumpok ng mga brick, na may maputlang mukha at medyo may pagkamangha sa kanyang mga mata, nakatingin kay Ye Fan mula sa malayo. Sina Zhao Guoping at Zhao Chanshuan ng pamilya Zhao ay naging pula at puti. Hindi nila naisip na si Ye Fan ay napakalakas na kahit si Nieyun ay hindi kalaban. Dahil dito, masasabing mahirap sumakay ng tigre ang pamilya Zhao, at ang kay-abangan na ngayon ay nawala ng sabay-sabay. Tuwang-tuwang tiningnan ni Shu Ling siya ng lalaki. Kanina pa siya nangangamba, ngunit ngayon ay nakaramdam siya ng pagmamalaki. Ang isang babaeng tulad niya, na lumaki sa isang militar na pamilya, ay mas gusto ang mga malalakas na lalaki kaysa sa mga ordinaryong babae. Sa makatuwid, ang pagganap ni Ye Fan ay nagparamdam sa kanya ng higit na kumpiyansa sa harap ng kanyang pamilya. Clap, pop, pop. Tatlong palakpakan ang dumating mula sa pinuno ng pamilya Shu, si Shu Maolin, na hindi gaanong nagsalita. Ang mga mata ni Shu Maolin ay kumikislap ng ilang sinag ng liwanag, at sinabi niya sa isang pagbabago ng buhay, napakabata at masiglang batang lalaki, hindi katakataka na ang aking apo ay magsasabi ng mga matatapang na salita sa harap ng napakaraming matatanda para sa iyo. Pare, ano sa palagay mo? Medyo nag-aalala si Shu Minggayo. Kahit na kinasusuklaman niya si Ye Fan, dahil sa lakas ni Ye Fan, hindi niya alam kung paano ito haharapin. Isang henerasyon ang namamahala sa isang henerasyon, ang iyong anak na babae, ang iyong asawa at asawa ang namamahala, hinahangaan ko lang ang binatang ito, hehe. Nakangiting sabi ni Shu Maolin, at pagkatapos ay muling kumalma.
Ngumiti si Ye Fan at sumenyas kay Shu Maolin, Mr. Shu, mas matalino ka, huwag ka nang magsalita ng iba, ang mga inapo ng aking mga Jin ay dapat na napakalakas, tama. Isang kamao, kapag ganitong kaba, mukha namang magbiro ng ganyan. Ang Kabanata 0365 ay mas makapangyarihan kaysa sa iyo. 0365. Malalim na sumimangot si Shu Mingyo, tumingin kay Zhao Guoping na may galit na mukha sa tabi niya, at sinabing, Minister Zhao, bakit hindi muna tayo huminahon, ang bagay na ito? Talagang bibigyan ka namin ng paliwanag sa pamilya Zhao. Wala rin siyang magawa. Si Ye Fan ay napakaperwisyo at makapal ang balat na hindi niya ito maalis, at hindi niya ito maalis. Ay drag ito. Walang mukha si Zhao Guoping na patuloy na mag-aaksaya, at sumangot ng malamig, ipaliwanag. Paano ipaliwanag? Diretso ang sinabi ng anak mo, pinipilit niyang maging munting manliligaw, at tumanggi siyang pakasalan ng pamilya kong Zhao upang maging isang batang mistress, hindi kami interesado sa init. Naghahanap ng babaeng hindi marunong magangat ng mukha. Gustong magpakasal ng pamangkin ko, at maraming babae mula sa mga sikat na pamilya ang gustong magpakasal sa Mangxia. Hindi ito mas masahol pa sa pamilya mong Shu. Pagkatapos sabihin iyon, si Zhao Guoping nanguna at nag-walk out, malakas niyang sinabi, go. Hindi ka namin batiin ngayong kaarawan. Binigyan ni Zhao Chanshuan ng masamang tingin sina Ye Fan at Shu Lingshan, at pagkatapos ay tahimik na umalis. Hindi nagtagal, dinala ni Zhao Guoping ang pamilya Zhao, kasama si Ye Yun, na bahagyang nasugatan, palabas ng hardin sa likod. Sa pag-iisip ng mabuti, si Zhao Guoping ay wala ring magawa. Nagkusa siyang hilingin kay Ye Yun na turuan ng leksyon si Ye Fan, ngunit nabigla siya sa kakayahan ni Ye Fan, na katumbas ng ganap na kahihiyan sa pamilya Zhao. Ang pananatili, tila napakahina rin ng pamilya Zhao, mas mabuting umalis para mailigtas ang galit. Sa sandaling umalis ang pamilya Zhao, si Shu Lingshan ay naglakas loob at sinabing, Nanay, Tatay, Lolo, alam kong nabibigo ka nito, ngunit seryoso ako. You unfilial daughter. May mukha ka pa ring gustong sabihin. You. Alam mo na siya ay isang lalaking may asawa, at hindi mo pa rin naiintindihan sa kanya, paano mo hahayaan ang pamilya nating Shu na harapin ang mga tao mula sa ibang pamilya? Tanong ni Shu Mingyo. Napakurap si Ye Fan at sinabing, General Shu, hindi ba sinabi ko lang na babayaran ko ang pagkawala ng iyong reputasyon? Kung mayroon kang anumang mga kinakailangan, maaari mong pag-usapan ito. Ikaw ang bumawi para dito. Paano ka makakabawi? Wala pa akong nakitang bastos na batang tulad mo. Galit na sabi ni Shu Mingyo. Si Ye Fan ay hindi nagsalita ng walang kaparirikan, at sinabi, kung gagawin kong isa ang pamilya Shu sa 5 sikat na pamilya, papayag ka bang makasama si Shanshan, General Shu? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, si Shu Mingyo ay natigilan. Nagulat din ang ibang miyembro ng pamilya Shu na katabi nila. Sa matandang mata ni Shu Maolin, kumislap ang isang sinag ng liwanag, at isang mapaglarong ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Nang makita ang hitsura ni Shu Mingyo at ng iba pa, bahagyang tumawa si Ye Fan at sinabing, tingnan mo, General Shu, wala kang pakialam, kung kasama ko si Shanshan, lumabag man ako sa anumang moral o batas. Put it bluntly, as long as the bargaining chips are high enough for you, hindi mo ako tatanggihan na makasama siya. Gusto mong pakasalan ng pamilya Zhao, hindi ba para sa status lang? So, huwag na nating sabihin yung mga walang kwentang bagay, nag-offer ka ng mga kondisyon, tingnan ko kung magagawa, kasing simple lang yan. Nakita ni Shu Lingshan ang pag-aalinlangan ng kanyang ama at ng iba pa, ngunit nakaramdam siya ng pagkaasim sa kanyang puso. Sa katunayan, matagal na niyang naiintindihan na ang kasal niya ay isang deal para sa pamilya Shu, kaya naman, mas pipiliin niyang makasama si Ye Fan, kahit na wala siyang status, ayaw niyang makasama si Zhao Chanshuan. Anyway, makakasama niya ang taong talagang gusto niya. Anong nangyayari sa inyong lahat? Nasa dilim kayo. Sinabi ni Dong Fangzuan na may maputlang mukha, asawa, bakit hindi ka nagsasalita? Sa tingin mo ba talaga? Sumimangot si Shu Mingyo, na parang nag-iisip tungkol dito ano ang katotohanan ng mga salita ni Ye Fan. Pagkatapos ng lahat, hindi nila alam kung ano ang background ni Ye Fan. Ang alam lang nila ay may malapit siyang relasyon sa military advisor. Galit na galit si Dong Fangzuan kaya kumakabog ang kanyang dibdib, at humakbang siya at nagtanong, Shanshan, gusto mo ba talagang makasama ang lalaking ito? Kahit wala kang titulo, payag ka ba? Nay, ako. Kinagat ni Shu Lingshan ang pulang labi, hindi niya alam kung talagang hindi siya tatutol, ngunit sa tuwing nakikita niya sina Ye Fan at Fang Yueying na magkasama, medyo naiinggit siya. Ikaw, tanga kang bata. Magagalit ka sa akin. Paano mo nagagawang masama ang sarili mo? Hindi napigilan ni Dong Fangzuan ang pag-iyak, at inabot at tinapik si Shu Lingshan. Nang makitang umiiyak ang kanyang ina, napaluha rin si Shu Lingshan, Nay, huwag kang ganyan. Wala ka sa mabuting kalusugan, huwag kang magalit. Sa kalagitnaan ng pangungusap, bigla niyang nakita na si Dong Fangzuan ay parang hinihingal at iniunat ang kanyang kamay upang takpan ito. Hawak ang dibdib niya, dahan-dahan siyang nadulas. Nanay, bulalas ni Shu Lingshan. Nakita ko si Dong Fangzuan na bumagsak sa lupa at nawalan ng malay.
Nagulat ito kay Xu Mingyo at sa iba pa. Maging si Xu Maolin ay tumayo at malakas na sinabi, tawagan ang doktor. Bilis. Agad na lumuhad si Ye Fan sa lupa, hinawakan ng isang kamay ang palso ni Dong Fangzuan. Ibinaba niya ang kanyang ulo at nakinig sa puso ni Dong Fangzuan. Anong meron sa kanya? Tanong ni Ye Fan na nakakunot ang noo. Galit na sinabi ni Xu Mingyo, umalis ka. Huwag kang mag-alala. Sumimangot si Ye Fan at sinabing, hindi kita nanggugulo, isa akong cardiothoracic surgeon. Sabihin mo sa akin, may problema ba siya sa kanyang pulmonary artery? Saglit na natigilan si Xu Mingyo sa mga salitang ito, at ang mga miyembro ng pamilyang Xu sa malapit ay nagulat din. Paano mo nalaman? Nalaman ng asawa ko ilang araw na ang nakakaraan na may thrombus sa pulmonary artery. Medyo kakaiba ang pakiramdam ni Xu Mingyo, ngunit masasabi ni Ye Fan ang problema sa pamamagitan lamang ng pagkuha ng palso at pakikinig dito. Napabuntong hininga si Ye Fan, tumawag ng ambulansya, sa estado niya, hinahayaan mo pa rin siyang umuwi mula sa ospital, ang gulo. Ye Fan, may malubhang sakit ba ang nanay ko? Alam ni Xu Lingshan ang supernatural na kapangyarihan ni Ye Fan na si Guangguang, kaya naniwala ako kay Ye Fan nang sabihin niyang siya ay isang doktor. Hindi ko alam ang partikular na sitwasyon hanggang sa matapos ang pagsusuri, ngunit ang estado ni Auntie ay hindi kasing simple ng namuong dugo, sabi ni Ye Fan. Huwag kang maalarma. Magiging maayos ang asawa ko. Malamig na sumangot si Xu Mingyo at agad na tumawag ng ambulansya. Dahil may malapit na ospital sa rehiyon ng militar, wala pang 20 minuto ay dumating ang lahat sa ospital. Matapos ang nakagawiyang pagliligtas, sa wakas ay nagising si Dong Fangzuan, ngunit kung sakali, pumasok siya at muling nagsuri. Ang doktor na namamahala ay isang vice-presidente ng ospital ng militar, na tinatawag na Cao Jinzo. Dahil asawa siya ni Xu Mingyo, nagpadala rin ang ospital ng pinakamahuhusay na eksperto para tumulong sa paggamot. Kinuha ni Cao Jinzo ang pinakabagong chest x-ray at pumunta sa isang conference room, at magalang na sinabi kay Xu Mingyo, General Xu, tingnan mo ang aming pinakabagong x-ray, ang nakita namin ay may thrombus na nakaharang si Madam sa bahagi ng pulmonary artery. Ikanaway ni Xu Mingyo ang kanyang kamay, President Cao, hindi rin namin ito naiintindihan, sabihin mo lang sa akin kung ano ang dapat gawin ng aking asawa. Ngunit humakbang si Ye Fan, hinawakan ang pelikula, at tiningnan itong mabuti. Hindi nasisiyahang sinabi ni Cao Jinzo, sino ka? Napabuntong hininga si Ye Fan at bahagyang tumingin sa kanya, mas magaling akong doktor kaysa sa iyo. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, please like, share and subscribe.